Walang malaking hindi nagsimula sa maliit. Mula 20 pesos na puhunan para lamang sa ice candy, ang isang mag-asawa naging milyonaryo. Isa pang patunay na sa mundong ito, walang imposible. Ang mga ibinibentang ice candy ng mag-asawang Rodolfo at Rosiel De Leon, bukod sa pinong-pino ang yelo, may mapagpipilian pang 24 flavors. Kasama na rito ang mga best-seller katulad ng watermelon, melon chill, avocado, banoffee, black forest at tiramisu. 5 piso kada piraso. Pero sinong mag-aakala na nang dahil lang sa mga hamak na ice candy ito, sina Mr. and Mrs. Rodolfo at Rosiel De Leon ngayon mga milyonaryo? Paano nangyari ito? Panoorin ang kanilang kwento. Tubong Antipolo City ang dalawa. Hindi kami materyosong tao nun eh. Kumbaga, sanay lang kami sa hirap. Alam namin yung pakiramdam ng mga deprived. Kasi deprived din kami nung time ng kabataan namin. So yun yung ginawa namin nito nang nagtayo kami ng negosyo. Inilalagay namin yung puso namin doon sa puso ng mga bata doon na parang gusto namin kumain ng masarap, wala kaming pera. 17 anyos si Rosiel nang hindi sinasadyang mabuntis siya ni Rodolfo. Pareho sila noong nasa kolehiyo. Para maitaguyod ang kanyang mag-ina, iba't ibang mga trabaho ang pinasukan ni Rodolfo. Si Rosiel naman, naging full-time housewife. Undergraduate kami pareho ni Mami. So nag-start kami para maitaguyod namin. College kami nung nabuntis ko si Mami, first year college kami noon. So sinilang yung anak namin, first year college kami pareho. Pero tila naging sinlamig ng ice candy ang kanilang kapalaran. Taong 2011, nawalan ng trabaho si Rodolfo. Umabot na rin daw sa punto na nagluto na sila sa uling dahil wala na silang pambili ng gas. Sanay kami magtipid. Ang problema namin yung mga anak namin hindi sanay ng yun lang yung kakainin nila, yun yung baon nila. So para sa amin, bilang magulang, napakahirap nung panoorin namin yung mga anak namin na nahihirapan. Ang halos 100,000 piso nilang naipon, naging 20 pesos na lang. Ang bank account namin na-close na, wala na kaming kapera-pera. Ang natitira na lang sa amin is yung 20 pesos na nasa coin purse ni Mami, which is talagang depressing para sa family namin kasi hindi namin inakala na ganun kami aabot na walang-wala. Pero imbes na mangutang, pinalago nila ang natirang 20 pesos. Doon na ako gumawa ng ice candy. Kasi yung 20 pesos, wala akong may start na negosyo doon, 20 pesos. Ano ang kaya? Kahit isang gatas hindi makakabili. So sabi ko, yellow muna. Since may rep naman tayo and then tubig lang naman yung kailangan. So plastic. Plastic ang binili ko doon sa 20 pesos. Ginawa ko siya 100 pieces na yellow. Nung nabenta ko siya, naging 300 pesos yung 20 pesos. So doon na nag-start, bumili ako ng ingredients ng ice candy. Ang ice candy ni Rosiel pumatok sa kanilang mga kapitbahay. Lahat ng neighborhood namin, yun yung bumibili. Then may ongoing construction yung phase 3 ng subdivision. Lahat ng mga worker dyan, bumibili sa amin. Nung time na naglalakad yung isa naming kaibigan dito, nagtitinda ng fish. So sa umaga nagtitinda siya ng isda. Sa hapon naman, sa tanghali nagtitinda siya ng ice candy kasi mainit eh. So ang ginawa niya, inano namin siya na magtinda ka ng ice candy para may dagdag kang kita. So yun, every week na umaabot ng 5,000 yung remit niya sa amin, doon na nag-start. Para lumago ang kanilang negosyo, inalok rin nila sa mga sari-sari store at public schools ang kanilang ice candy. Inaalok namin yung consignment. Lahat yan binibigyan namin ng styro. Minsan nade-decline kami, pero ang iniisip lang namin is hindi kami pwedeng tumigil kasi meron kaming mga anak na dapat itaguyod. At matapos ang 4 na taon na pagbebenta ng ice candy, mula 500 pesos kada araw na kita o 15,000 pesos kada buwan, ngayon 15,000 pesos kada araw na o 450,000 pesos kada buwan. Naging sandigan namin yun na lahat ng bagay is parang nagsisimula sa maliit lang. Walang nananaginip ka na bukas mayaman ka na or ganito. Lahat yun pinagpagura naming mag-asawa.
Dahil dito, ang mag-asawa nakapagpundar na ng sasakyan. Ang kanilang mga anak nasa pribadong mga eskwelahan ngayon. Nagpapaayos na rin sila ng bahay. Ito yung dati naming bahay. Ngayon, dahil lumaki na yung production namin, ginawa na namin siyang factory ng ice candy. At kung dati, iisa lang ang kanilang refrigerator, ngayon, 4 na po na karamihan nakapwesto sa mga public school sa Antipolo. Una, may isa kaming flavor. Every week naglalabas kami ng isa pa to avoid yung parang masasawa. So doon kami naging kilala na maraming flavor yung ice candy namin. Yung formula, madali lang naman, pero yung procedure, tsaka syempre yung dapat masaya ka. Kumbaga, gagawa ka ng masarap na pagkain, dapat masaya ka, hindi ka galit, hindi ka stress. Nagsusupply na rin sila ngayon ng ice candy sa daan-daang mga tindahan sa kanilang bayan. Ang gusto ko lang talaga nun makatawid kami sa pang-araw-araw namin. Matustusan yung mga bata, yung pag-aaral nila. Hindi ko in-imagine na magiging ganito. Para naman sa mga hirap sa buhay na nais ding magnegosyo katulad nila, ang payo ng mag-asawa, Huwag silang susuko. I-decline man sila. Hindi naman lahat yan aayaw. Tsaka ang negosyo kasi hindi laging may kita. Kailangan lang nila magtiyaga, magsikap. Dapat malakas yung loob mo. Kasi kapag mahina yung loob mo, wala na mangyayari doon sa negosyong papasukin mo. Ang nakikita namin, kaya kami nagtagumpay dito sa negosyong to. Binigay namin lahat. Yung umaga, trabaho kami. Yung gabi, trabaho pa rin kami. Kumbaga, dinibote namin yung buong oras namin dito. saan nga ba makakarating ang 20 pesos mo para sa mag-asawang Rodolfo at Rosel? Ito ang naging simula para ang nanlamig nila noong kapalaran pagkatamis-tamis ngayon.